The Chair would like to manifest that I was informed by the Secretariat of a correction in the result of the nominal voting on the House Resolution number 989 that the body earlier adopted. The correct result is as follows. Affirmative 257 instead of 255. Negative 25 instead of 26. And abstention remains at 9. In view thereof, let the records reflect the said result. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment together with all the annexes pursuant to the rules of House on impeachment proceedings. May 11, 2026, sa botong 257 ang pabor, 25 ang no at 9 abstain, na-impeach muli ng Kamara ngayon 20th Congress si Vice President Sara Duterte. Naigitan nito ang bilang ng 215 House members na bumoto sa unang impeachment complaint noong February 2025 pero napigil ng maglabas ng desisyon ang Korte Suprema sa issue ng one-year bar rule. Sa kanyang sponsorship speech, tiniyak ni Batangas Representative Jervil Luistro, Chairman ng House Justice Committee, naging maingat sila at tiniyak na ang bawat pagdinig ay bukas sa taong bayan via live stream. Sa kabila ng may bigat na alegasyon sa mga impeachment proceedings, isang bakanting upuan at ni minsan anyay hindi dumalo sa impeachment proceedings si VP Sara. Sa rekomendasyon ng House Justice Committee na nakapaloob sa Committee Report 261, guilty si VP Sara sa lahat ng mga alegasyon laban sa kanya. Ipapataw ang pagpapatalsik sa pwesto, perpetual disqualification to hold any public office at dapat makasuhan. Kaya kapag may mga tanong tungkol sa paggamit ng pera ng bayan, hindi maaaring manahimik ang House of Representatives. At sa kabila ng lahat ng ito, isang bakanting upuan ang humarap sa Committee on Justice. Hindi dumalo ang Vice Presidente upang personal na sagutin ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Ngunit sa ating sistema, ang mga seryosong aligasyon ay kailangan sagutin sa pamamagitan ng ebidensya at testimonya sa ilalim ng panunumpa. Gayunpaman, kahit wala siya sa pagdinig, pinag-aralan pa rin ng Committee on Justice ang bawat dipensang inilabas ng kanyang kampo. At matapos ang mahabang deliberasyon, matapos ang halos 22 resource persons, matapos ang libu-libong pahina ng records, nagkaisa ang Committee on Justice. Unanimous po ang boto. The committee found probable cause to proceed with impeachment. Nang umusad ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente at sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court, binuo ng Kamara ang 11-man House Prosecution Team. Si Luistro ang lead prosecutor at kasama niya na bumubuo ng House Prosecution Team ay sina Manila Representative Joel Chua, Chair ng House Committee on Good Government and Public Accountability, Isabel Zamora ng San Juan, Rog Gutierrez ng One Rider Party List, Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima, Akbayan Party List Representative Chel Jokno, ako Bicol Party List Representative Terry Ridon, House Senior Majority Leader Lawrence Defensor, Representative Keith Flores ng Bukidnon, Lordan Sua ng Cagayan de Oro at Kakabag-aw ng Dinagat Islands. Sa pagtaya, baka abutin ng Setyembre o higit pa ang impeachment trial pero tinitiyak ng House Prosecution Team na handa silang maipresenta at maipanalo ang Articles of Impeachment. Article 1, Confidential Funds, Article 2, Unexplained Wealth, Article 3, Bribery at ang Article 4, Assassination Plot and Grave Threats. Inaasa na magiging mahabang impeachment trial pero tinitiyak ni House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor handa at kaya nilang isustain ang energy hanggang mapanagot ang Vice Presidente. And we hope to continue that and we will sustain that throughout the 90 days total of the impeachment trial days. We are ready to sustain this kind of trial.
Para sa SONA 2026, ito si Milk Reguna ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.